Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga ba ang aking sinasabi na yung NUP ay posibleng nilalaro lamang itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon mukhang nagkakaalaman na. Kasi 'di ba last week, last month pala I mean, sabi ng NUP, hindi kami boboto ng impeach kay Sara Duterte. At madami naman talagang mga tao ang nagulat. Kasi imagine last year sa impeachment talagang todo yung suporta ninyo tapos ngayon bigla kayong magbabago ng sentimento. Hindi pa nga nababasahan itong si Sara Duterte whether kung may probable cause or wala. Hindi pa nga umaabot sa stage na yon. Tapos meron na kayong boto na hindi. Hindi naman ata kayo katulad kay Robin na sukdulan yung pagiging DDS. At mas lalong hindi naman talaga kay DDS, di ba? So ngayon, madaming haka-hakang iba ng NUP daw po ay natakot. Dito nga daw po sa ginawa ni Sara Duterte kasi nagdeklara itong si Sara Duterte na I am running for president. So, kumbaga ano na yan tataya ka dyan 'di ba? Kung ano yung manok mo, dito ka ba or dito ka ba? Kasi if ever man na manalo itong si Sara Duterte, may possibility, 'di ba, mga minamahal na yung mga bumoto ng impeach sa kanya, abay kapag siya ay naging presidente, baka limitado lang yung budget na mapupunta sa kanila or baka mapolitika sila ni Sara Duterte. Nagtatanim si Sara ng galit kung alam lang ninyo. Ngayon, ang NUP, merong panibagong balita, improvement, sabi dito, National Unity Party yan. Yan yung mga grupo na malalakas, oo. Pero mas malakas pa din yung Lakas CMD. Yung Lakas CMD ni Martin Romualdez, almost 70. Super majority pa din yung Lakas CMD. Yung grupo ni PBBM, kulelat nga yung PDP Tapos sikat na din yung NUP na mayroong 40 members, I think. Now, ang kailangan lang naman kasi talaga dyan na boto is 115 or 106 votes. 'Di ba, nung sufficient in substance, gaano kadami yung boto? 51, 'di ba? Parang ganoon. Kung idadagdag diyan yung boto yung boto ng tawag dito ng Lakas CMD, di full package na, hindi na kailangan ng NUP. Pero mas maganda pa din kung nandyan yung suporta ng NUP. Pero yung NUP ngayon, mga minamahal, mapapansin ninyo na parang nagbabago na yung tono. Kasi sa usapin naman talaga ng impeachment, ang pinakamahalaga dyan, numero. Oo, sabihin mo natin na ayaw natin siyang ma-impeach. Kung merong numero, may impeach yan. Number games kasi yan, mga minamahal. Lalo na pag nakarating na yan dyan sa Senado. Ngayon, dito muna tayo sa House of Representatives kasi nandito pa lang naman yung impeachment ni Sara. Sa House pa lang naman Ngayon, itong NUP, merong pahapyaw. Oo. Mga minamahal. Ano yung kanilang pahapyaw? Panoodin natin to. Numbers game kung tawagin ang impeachment at siguradong dehado si VP Sara kung magiging solid ang boto ng mayorya laban sa kanya. Yan ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Yes, Your Honor. And numero ang basihan para ma-impeach at may sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa Kamara, 1/3 o katumbas ng 106 votes ang kailangan. Sa Senado naman, 16 na boto ang susi para mapatalsik si VP Sara. Matapos ang mainit na pagdinig kahapon, ano na kaya ang kahinat na ng mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo? Sa mensahe niya pinadala sa Billionaire News Channel na Antipolo Representative Ronaldo Puno na chairman ng National Unity Party na may mahigit 40 na miyembro, inamin niya na nakasalalay ang posisyon ng NUP sa impeachment sa magiging boto ng House Speaker at mga kapwa-partido sa mayorya. Iginit din niya na ayaw niyang impluwensya ng iba sa kanyang opinyon at malaya raw silang pumili ng kanilang boto. Pero kung hayaan ng liderato ng Kamara na kumontra sa impeachment ng ilang majority party, partikular ang Partido Federal at Nationalist People's Coalition, posibleng kontra-impeachment na rin daw ang boto ng mga miyembro ng NUP. Sa ngayon, tila malabong kumontra ang Partido Federal ng Pilipinas sa impeachment dahil pinamumunuan ito ni PBBM. Ang Nationalist People's Coalition naman ay kay Senate President Tito Soto na wala pang malinaw na panig sa impeachment pero gusto niyang umusad ito. Base sa numero ng mga partido sa Kamara,
kung maimpluwensya ng boto ng NUP sa boto ng mayorya. Tila malinaw ng dihado ang bise. Ang lakas-CMD kasi na pinamumunuan ni Martin Romualdez ay may nasa mahigit 70 na miyembro. Ang Partido Federal naman ni PBBM at NPC ay kapwa may mahigit 40. Kung susumahin, nagpasta ito sa sapat na bilang para ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Para sa agenda ay Zion Mirafuentes. Abante. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal na yung NUP, feeling ko lang, nilalaro lang itong si Sara Duterte. Parang ang nangyayari kasi, the boat is sinking. Nauna kang nagdeklara na tatakbo ka, nakahanap tuloy ng banat sa'yo yung mga tao. Wala pa kasing nananalo mga minamahal na nag-early birds. Alam niyo yun? Yung magdedeklara ka na tatakbo ka, tagal-tagal pa ng election, parang lumalabas kasi doon na hangol. Alam niyo sa Bisaya, hangol ka. Ano, adiktos, benediktos ka ba sa kapangyarihan? Bakit hindi mo na lang antayin na bumaba ang presidente? Eh ngayon, ang usapin kasi ng impeachment, number games yan. At saka si Sara Duterte, paano naman siya, ako kahit sabihin na lang natin na ayaw kong bumoto ng impeach kay Sara. Pero mapapaboto ko na lang din ng impeach kasi hindi siya dumadating. Hindi siya dumadalo. So, nasan yung accountability doon? Parang tinatakasan niya eh. So, talagang lahat tayong magtataka. Lahat talaga tayo mapapasabi dyan ng, Sara naman, gusto mo na hindi magtagumpay ang impeachment, pero ikaw mismo gumagawa ka ng way para ma-impeach ka. 'Di ba? Sabihin pa natin na baka nung una ayaw talaga ng NUP na bumoto ng impeach. Pero may impluwensyahan talaga sila kasi unang-una hindi ka sumasagot. Hindi ka dumadalo, hindi ka nagpapakita, no show ka. So, anong ibig sabihin nun? Totoo yung mga paratang sa'yo? Totoo yung mga bintang sa'yo? Natatakot ka? Ramil Madriaga lang yun. Si Ramil Madriaga lang yung kinakatakutan mo. 'Di ba? Tapos ano yung nangyayari? Diyos ko, naluloka tuloy ako, mga minamahal, no? 'Di ba? Oo. Pero anyway, itong mga larong to, alam naman natin na habang patagal ng patagal, ay nakikita na natin yung future ng ng impeachment ni Sara. Medyo syempre due process pa din at the end of the day. Pero saludo dito sa NUP, oo, na magaling din lumaro sa usapin ng politika. Nice one. Diba? Sana all magaling. Pero anyway, yun lamang po mga minamahal. Ang NUP, ulitin ko, hindi po yun namumulitika. Kahit bumoto pa yan ng impeach, hindi sila mga nagmamakaawa sa politicians, diba? Tulad ng kampo ni VP Sara Duterte. Talagang independent ang NUP. Pero, nasa sa kanila yon na kung nasan daw yung mayorya, doon yung boto nila. At I think tinitingnan din naman nila itong papeles si Sara Duterte, whether may probable cause or wala. 'Di ba? Kaso mukhang meron, hindi din naman nagpapakita. So, I think, makakuha ng sapat na boto. Bilang na ang araw mo, Sara. Yan yung literal na your days are numbered. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia ninyo. Maraming salamat mga minamahal, ha? Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. At sa mga baguhan po dito sa ating channel, ako po ay humihingi ng lambing na isuporta nyo po sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating munting channel. Yun lamang po mga minamahal at ingat mga kababayan!